Galit si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pati sa administrasyon nito. Dahil mas lalo nilang inilagay sa panganib ang buhay ng kanyang nakakulong na ama. Kasunod ito ng ginawang welfare checks ng Philippine Embassy nang hindi ipinaalam sa pamilya habang nakapiit sa ang dating Pangulo sa detention facility ng International Criminal Court sa the Netherlands. Sinabi ng Vice Presidente na malinaw na inabuso ng Embahada ng Pilipinas ang panuntunan ng detention unit ukol sa consular visit. Tanong ni Sara, paano na lang kung nilason ang kanyang tatay sa loob ng kulungan? Napag-alaman din niya na ang embahada ay direktang nag-report kay Pangulong Marcos mula sa The Hague hinggil sa resulta ng welfare check. To my father, come home and answer to the people. Ito naman ang mensahe ni Ellis Co, anak ni Ako, Bicol Representative Zaldi Co. Kaugnay naman sa kinasasangkutang isyu ng kanyang ama. Sa isang statement sa social media, hinimok niya ang ama na umuwi na ng bansa at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon pa kay Ellis, nauunawaan niya ang galit ng taong bayan laban sa korupsyon at sa kanyang ama dahil siya mismo ay tutol dito. Ngayon niya lamang nalaman na ganun katindi ang kinasasangkotang anomalya ng kanyang ama. Nakakahiya na ayon pa sa anak ng mambabatas. Isa sa ilalim ng Justice Department sa Witness Protection Program ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya at ang ilang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Kinumpirma ito ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kasunod ng pagbisita ng mga ito sa kanilang tanggapan. Anyay, bukod sa mag-asawang Diskaya, kabilang dito sina former Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at J.P. Mendoza. Pero banta ng militanteng grupo, posibleng pagsasabihan ng DOJ ang mga ito na huwag idamay si Pangulong Marcos sa anomalya, kundi mga kalaban lang nila sa politika.